Matthew 5, chapter 5, verse 13 hanggang 16. Amen. So sa Matthew 5, verse 13 hanggang 16. Sabi dito, kayo ang asin ng sangkatawan. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaala muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihan ang iyong Ama na nasa langit. So Lord, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Nadalangin ko, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus, na turuan mo po kami ngayon, Panginoon, sa pag-intindi sa mga salita mo, Panginoon. Lalo na, Panginoon, yung mga malalalim at matalinghaga. Holy Spirit, ikaw po yung magturo sa akin at paintindi sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming pagkaunawa ngayon. Buksan mo ang aming mga puso at isip ngayon upang manabig kami, Lord. Magdirema ito sa aming spirit, body, soul. Lord, sa bawat isa ngayon, Panginoon, ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, aming isip, Panginoon. At lahat ngayon, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At pag-isay mo nga, Panginoon, sa spirit and mind at sa isip, Panginoon. Lord, sa bawat isa ngayon, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, bigyan mo ako ng word of wisdom, word of knowledge, spirit of understanding, Panginoon, na gagaling sa iyo, Panginoon. Lord, hindi po yung pagkaintindi ko, kundi yung pagkaintindi mo, Lord, sinabi mo. Salamat po sa oras ng Panginoon. Kailangan ko sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Dito, kapatid, sabi dito, kayo ang asin ng sangkatawan. So, ang mensahe natin ngayon ay ikaw ang asin at ilaw ng sangkatawan. No? So, kayo ang asin at ilaw ng sangkatawan. So, dito, makikita natin na kayo ang ilaw. So, sinabi ni Jesus, ako, kundi kayo ang ilaw ng sangkatawan. Ngunit, kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat? Amen. So ngayon, hallelujah, imposible yung asin mawala ng alat. Diba? Sabi dito ni Lord, nga, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapaalat muli? Kailan pa nawala ng alat yung asin? Amen. At imposible yung asin mawala ng alat. At kailan nawala ang alat ng asin? Amen. Praise God. Di ba ang asin ay maalat? Amen. Ano ibig sabihin ni Jesus dito? Sinabi niya. Sabi, gusto ko sulatin ito, no? So kayo ang asin ng sangkatawan. Ngunit kung ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito mapapaalat? Iniisip ko to. Sabi ko, ang asin ba ay mawala ng alat? Imposible. And then, pangalawa, kailan nawala ang alat ng asin?
Hindi. Yan na wala yung alam niya. Amen. Hindi ba ang asin maalat? Amen. Hallelujah. So, ano yung ibig sabihin ni Jesus dito? Kayo ang asin ng sangkatong. Ibig sabihin pala dito, magiging tayong modelo. Amen. Magiging tayong halimbawa. Sabi niya, kayo yung asin, modelo. Oh, ibig sabihin niya, dapat makita ko sa buhay niyo. Oh, yung karakter ni Jesus. Oh, hindi lang asin niya, yung nagdadala ka ng, although yung katangian ng asin ay nagbibigay ng panlasa, nagpapagaling, diba? Na, kumbaga, kung may isda ka, lagyan mo ng asin. So, hindi siya masisira. Amen. Pero dito, ba't asin yung ginamit ni Jesus? Pili naman sana iba. Amen. Diba? Magtataka kayo, imposible yung asin mawala ng alat. At kahit kailan hindi mawala ng alat yung asin. Hindi ba ang asin ay maalat? Ba't sinabi ni Jesus dito, kapag yung asin ay mawala ng alat, paano tayo ito mababalik? Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin pala din dito, pag hindi tayo magiging modelo at magiging katisuran tayo, paano tayo magiging panlasa ng iba? Amen. Kuha natin? Amen. So, paano tayo magiging asin sa kanila? Ginagawa din natin yung ginagawa nila. Instead, modelo tayo, nagiging katisuran. Kaya nga sabi nila, kayo yung asin. Hindi sinabi kayo yung Ajinomoto. Di ba? Kayo yung asin. Hindi sinabi kayo yung magic sarap. No? So, ano yung katangian ng asin? So, kung babasahin natin dito sa Leviticus, no? Leviticus chapter 2 verse 13. Amen. Sabi dito, hindi ito mahaba. Leviticus chapter 2. Sabi dito, 13. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkain butil. Huwag ninyong kalimutang lagyan ng asin ang iyong handog na pagkain butil, sapagkat ang asin ay tanda ng iyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. So, ito rin asin, nagbibigay din parang siya yung nagdadalisay, siya yung naglilinis. Diba? Amen? So kahit sa Old Testament, ginagamit yung asin. Ngayon ang tanong, ba't asin yung ginamit ni Jesus? Amen. Sinabi pa niya, kayo yung asin at ilaw. Amen. So, kaya sabi ko kanina, paano, imposible yung asin mawala ng alat. Inisip ko to nung sa ugali. Sabi ko, hindi ba yung karakter ng asin ay maalat? Imposible mawala ng alat. So, magiging wala tayong alat sa iba kung nagiging katisuran tayo. Instead, nagiging himplo tayo. Yun nga. Wala na tayong panlasa sa iba. Tsaka, sabi pa ni Lord, kayo yung asin ng sangkatauhan. So, kayo yung asin ng sangkatauhan. So, hindi tayo magiging epektibo sa iba kung tayo mismo ginagawa natin yung ginagawa nila. Halimbawa, nagchismisan sila. So, nagchismisan din tayo. Ano pa mang yung kaibahan natin? Parehas lang. Paano tayo magiging modelo sa kanila? Kung yung ginagawa nila, ginagawa din natin. Kung sinisismis nila tayo, hinalangin tayo. Para mahihimplo tayo. At sa ganun, mapapahiya yung enemy, di ba? Amen. Amen. Kaya nga sabi niya, kayo yung asin. Ibig sabihin, dapat makita din si Jesus sa buhay natin. Yung karakter ni Jesus. Ang buhay natin. Amen. 15. Amen. 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan.
Ang isang lungsod nga nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Amen. So, tulad na tayo ng ilaw. So, ilaw. So, sa tahanan natin may dalawa mahalaga. Una, ang asin. So, tinanong ko si Brother Jason, nagluluto ka ng pagkain, huwag mong lagyan ng asin. Anong mangyari? Sabihin niya, hindi ko alam yung lasa. Amen. Kahit anong lulutuin mo pag walang asin, walang lasa. Oh, magiging wala rin tayong lasa. Pag yung buhay natin. Ibig sabihin, hindi na tayo naging modelo, wala na tayong panglasa sa iba. Ibig sabihin, naging katisuran na tayo. Hindi na tayo effective sa iba. At ginagawa na natin yung ginagawa nila. Amen. Hallelujah. So dapat makita si Jesus. Kaya nga, kayo yung ilaw, ibig sabihin, followers of Jesus. Hindi ka pwede magiging ilaw kung hindi ka sumunod ng ilaw. John 8:12. Ang sino mang may sa liwanag ay hindi na lumalakad sa dilim, kundi sa liwanag. So, kung tayo ay anak na ni Lord, dapat yung lumalabas bibig natin, maparangalan siya. Dapat yung lumalabas bibig natin, salita ni Lord. Amen. Halimbawa, may nakita kang hindi maganda sa kapatiran mo, huwag mong i-chismis. Panalangin mo. Di ba sinasabi mo, followers ka ni Jesus, tapos ito yung ginagawa mo. Di ba? Amen. Kaya dapat makita si Jesus. Iba ka. Kaya nga, kung ginagawa nila, hindi ako nag-dimension ng tao. Kung ginagawa nila, huwag mong gawin. Amen. Kasi kung ginagawa mo yung ginagawa nila, ano bang kaibahan ko sa kanila? Chismis sila. Chismis din ako dito. Ano pa yung pwede kong masabi sa kanila? Parehas lang kami Parehas lang kami. So dapat magpaiba tayo. Pag sinisiraan ka, tahimik ka lang. Pag pinagsabihan ka ng masakit, panalangin mo. Yun ang utos ni Jesus Amen. Kaya napakahirap din maglingkod Kasi pag naglingkod ka ng totoo, malagang babatuhin ka siraan ka, sasaktan ka, lalagyan ka ng mga di maganda at masakit na salita. O di ba? Amen. Sabi doon sa Matthew 5:12, di ba? 10:12. So, balik tayo dito kapatid. So, sabi ko kanina, ay imposible yung asin mawala yung alat. So, may alat pa ba yung paglilingkod natin sa Panginoon? Amen. I declare na magiging asin tayo sa kanila. Amen. 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 So, dapat makikita yung totoo yung may panlasa pa. Talagang yung mga tao. Kasi, pag yung asin wala ng lasa, imposible nga Kahit anong isipin, imposible. Maalat talaga. Ibig sabihin, magiging modelo ka. Yun ang panlasa. Ibig sabihin talaga nung yung asin nga talagang may panlasa. Kailangan yung attitude mo, yung karakter mo. Kasi yun yung tinitingnan ni Lord, tinitingnan ng mga tao. Dapat yung makita talaga yung karakter ni Jesus, likeness of Jesus. Amen. So pag makita nila yan, yun, magiging malaking panlasa sa kanila yun. Hallelujah. So, tulad ng isang nagluluto ka. So, hindi tayo yung sabaw, di ba? So, tayo yung asin. So, pag nagluluto tayo, asin tayo. So, dapat yung luto natin, lagyan natin ng asin para kalasa. Amen. Kalasa. Amen. Amen. Kailan pa nawala ng alat yung asin? The moment na hindi na tayo sumusunod ni Lord, ibig sabihin, naging katisuran na tayo. At bakit mo brother natisod sila? Hindi na tayo namuhay ayon sa kalooban ni Lord. At yun ang dahilan, natisod sila. Kaya kahit anong pag-share natin, walang panglasa sa kanila. Hindi na tayo epektibo. Amen. Amen. Kaya sabi ni Lord, kayo yung asin. Kayo yung yung panlasa ng mga tao sa labas, mga unbeliever. Amen. 14.
And dito sa ito ilaw. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. So, naitulad tayo ng kapatid, isang lungsod. So, dapat, ang isang bahay, kasi yung bahay, pag walang pintura yan, pangit tignan kahit sabihin natin na concrete. Yung nagdadala ng ganda ng bahay, pintura. Sabi ni Lord dito, tulad ng isang thank you Lord. Tulad ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. So paano mo malalaman yung Christian? Amen. So yung isang Christian, malalaman mo yan pag kumakain din. Kasi nanalangin niya. Para siyang nasa ibabaw ng burol. Ibig sabihin, nakikita ka. So titingnan ka ng mga tao. So dapat maingat tayo. Amen. Kasi kunting mali lang natin, minsan nga, ang dami natin tama, konting mali lang natin, titirahin natin siya. Ang konti lang mali natin. Di ba? Oo. Kaya, mainam din nga, tayo ay magiging ilaw. So, it means, hindi tayo magdadala ng kadiliman. Di ba? So, dapat, tayo magiging liwanag. Yung buhay natin, ibig sabihin, tayong liwanag, you are followers of Jesus. Sumusunod ka ng liwanag, sumusunod ka ni Jesus. So dahil sumusunod ka ni Jesus, makikita yung karakter ni Jesus. Amen. Kasi maraming sumusunod ni Jesus, hindi nakikita yung attitude ni Jesus. Mahalaga yung karakter ni Jesus. And the fruit of the Holy Spirit. Amen. Galatia 5:3. So dapat makita yun. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sa buhay natin, tingnan natin yung buhay ng isang tao, yung karakter ni Jesus. Minsan, mga tao sabi niya, anointing to. Ang daming natutumba. So, nakapokus sila sa power, anointing. Pero dapat tingnan natin yung karakter. Huwag mong tingnan yung yung gift, yung anointing, yung karakter ni Jesus. Kaya nga by its fruits, hindi sinabi by its gift. So, dapat maunawaan natin. So, magiging implo tayo. So, magiging modelo. At hindi magiging katisuran. Amen. So, paano ka pa magiging maalat muli? Amen. So, tayo magiging modelo sa Panginoon. Hallelujah. So, 15, walang nagsisindi ng ilaw pagkatapos ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Amen. Hallelujah. So tayo ay Christian na, anak ni Lord. Tayo ay ligtas na at natanggap na natin ni Jesus. Sino ba sa inyo ngayon ay nagsisindi ng ilaw at nilagay sa higaan? Hindi ba yung ilaw ilalagay sa lalagyan para lahat ng mga tao pumasok ay magilawan? Amen. Amen. Ano ibig sabihin? Ikaw ligtas ka na. Tinanggap mo na si Jesus, may personal savior ka, huwag mong sarilihin. Huwag mong suluhin. Dapat ibahagi mo. Kaya sabi niya, huwag mong tago sa magsalita ka. So hindi ginawa yung sasakyan para sa dagat, di ba? Hindi ka rin ginawa nga para nahimik lang, di ba? So hindi imposible din ginawa yung barko para sa kalsada. Ginawa para sa dagat. So, tayo, niligtas ng Panginoon para magligtas ng iba. Amen. So, magiging ilaw tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya mahalaga makita yung buhay ni Jesus sa ating buhay. Para yung mga tao, sinisira natin, konting share lang natin, maniwala na sila kasi nakita nila yung buhay mo si Jesus. Amen. Hindi na kailangan na marami kang explain sa Kanya, yung maraming tapon mong verse doon. Makita yung buhay mo. Yung ayos mo. Para yung ayos mo, pang proper yan, nagpipreach yan Sipin mo, binabasa ka ng tao, ay, itong tao na to, binaba ng Panginoon. Nagpipreach yung niya, yung forma niya. Amen. Kaya, i-bless din ako sa buhay din ng kapatid ko sa likod kasi lahat kami ay nagsiserve na ni Lord. Siya lang yung matigas. Yung
Palagi yung sinasabi na siya lang yung naiwan. Kahit anong sabihin mo nga, mag-church ka, yung anak mo, magiging modelo ka. Talaga ayaw niya. Oo. Talagang ayaw niya. So, ito, glory to God, 4 na beses na siya, hindi siya nag-sumili. Minsan likod. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya, nung sinabi ko na may isa pa akong kapatid na natira sa bahay, wala na. Wala na. Dahil dito na lahat kami. Diba? Kahit yung mama ko, nakilala rin. Kahit yung papa ko, nakausap ko na rin. Sabi ko sa papa ko, ang isang sanga, iwalay sa puno, hindi magbubunga. Hindi nanginginig siya. Sabi niya, magpatuloy ka. Hallelujah. Sabi, so, grabe yung lesson. Isipin mo, sila yung umahadlang sa akin. Ngayon, parang gusto nang makinig. Sabi ko naman, yung isda pag iwalay sa tubig, patay. Pero yung tubig pag walang isda, buhay. Pero yung isda pag walang isda, patay. Ano ibig sabihin? Kailangan natin ng Diyos pa. Amen. So, glory to God. So yun, so, dapat natin maunawaan. Kaya, yun, magiging asin tayo at maglingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, may isa pa nga, sabi pa na nga, pag yung puno ay walay sa lupa, mamatay yung puno. Tama? Pero yung lupa, pag walang puno, manatili siyang lupa. Pero yung puno, pag iwalay sa lupa, hindi mag-survive yung puno. Grabe ni Lord, no? Oo. Ganun din yung Panginoon. Pag hindi tayo mag-connect din sa light, amen, hindi din tayo magiging effective, magiging light sa iba. Kasi Jesus yung source ng light. Di ba? Amen. So pag sinusunod natin si Jesus, yung source of light, so makikita si Jesus yung lightness niya, yung glory niya, yung presence niya, yung manifestation niya. Amen. Hallelujah. Praise God. So, friends, hindi naman talaga yung pagalingan, buhay. Yung sinasabi, buhay mo. Para magiging ano yan, experience. Amen. Hallelujah. So, tayo magiging ilaw sa ating bahay. Amen. Sa pamilya natin. Amen. Hallelujah. Tayo magiging, kaya, tayo magiging modelo. Kasi tinignan niya tayo. Kasi yung kapatid ko yun, pag siguro naglalaro ako, hindi yan basta-basta. Kasi laga namang matigasin Kahit yung kapatid ko isa. Talagang sabi ko matigas. Pero hindi ko sabi ngayon, walang imposible sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, ngayong oras na to na dapat pagsikapin natin, sumunod sa Panginoon, tulad ng sinabi ko kanina, na magiging asin tayo sa kanila, magiging modelo tayo sa kanila. Makita si Jesus sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi pag tayo lumalakad sa liwanag, ay wala ng kadiliman sa buhay natin. Amen. Kaya, iwasan natin yung mga hindi magandang salita, o hindi yung mapurihan si Lord. Yung lumabas sa salita, dinig natin yung salita ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Talagang ang ganda nga, ang yung ipadama mo sa kanila yung pagmamahal ni Kristo. Di ba? Yung presence ni Lord. Amen. Kaya kahit sabihin nila sa iyo nga, hindi ka ilaw, ano ka, dilim ka. Tahimik ka lang. Amen. Si Jesus naman yung mag-ano sa iyo yung mapatotoo sa iyo. Huwag mo nang i-depend sa iyong sarili mo. Total, anak ka naman niya, si Jesus naman yung mag-explain. At sa mag-ano sa kanila, magkausap. Amen. Hallelujah. Amen. So, tayo ba ilaw? Amen. Amen. Tayo ba asin? Amen. Hallelujah. May alat pa ba tayo? Amen. Amen. May alat pa ba yung paglilingkod natin? Amen. Hallelujah. Di ba? May panlasa ba tayo? Amen. Hallelujah. So, yung asin din nagpapagaling din. Amen. So, isa din yung asin nagpapagaling yan. Yung katangian niya. And then, nag-reserve yan. Hallelujah. Para, tulad ng sinabi ko kanina, yung isda para hindi masira. Lagyan ng asin. Amen. Para hindi masira. So, nagiging ano. So, ang tanong, ba't ginamit nila yung asin? Ba't
ni-create niya yung asin. Ano ba yung ano ba yung sandata ng asin? Ano ba yung kahalagahan ng asin? Kaya dapat natin maunawaan nga hindi ko rin alam kung bakit ginamit niya dito asin. Amen. So, sabi niya, kayo yung asin at ilaw. So, magiging asin tayo at ilaw tayo. So, basahin natin dito sa sa Lucas 14. Lucas 14, 34, 35. Sabi dito, ganun pa rin, kapatid. Mabuti ang asin, ngunit ang asin ay mawala ng alat. Paano pa ito mapaalat ulit? Wala itong kabutihang maibigay sa lupa o kahit sa tambakan man o sa dumi. Kaya ito'y itatapon lamang, makinig ang may pandinig. So mahirap pala kapag wala na tayong pag wala na tayong tawag dito. Wala na itong kabutihan na ibibigay. So, mahirap palaga pag hindi na tayo nagagamit. Amen. So, tulad ng asin nga, itatapon na lang. Ibig sabihin, wala nang gamit. Wala nang itatapon. So, dapat magiging tayo sa iba. Magpaiba tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, ngayong umaga na tulad ng sinabi ng Panginoon na hindi tayo tumulad sa iba sa mundo. Kaya nga sabi niya dito, kayo yung asin ng sanlibutan. So it means sanlibutan, may mga tao nga doon pa sa kadiliman. So tayo yung magiging liwanag sa kanila. So hindi din pwede nga yung kasama-kasama din palagi natin kapag Christian. Kaya kayo yung ilaw ng sanlibutan. Amen. Hindi mo pwede na palagi mong sinisira nyo. Patiran mo. Ang daming mga unbelievers sa labas, di ba? Encourage, siguro pwede. Amen. Pero kung nagsisharean kayo, so dapat. So, munawaan natin dito kapatid nga, talagang makikita si Jesus sa buhay natin. Amen. Makikita yung karakter ni Jesus. Amen. So the character ng asin, dapat makita si Jesus. Amen. Yung attitude niya. Amen. Yung the fruit of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So, tayo ay sumusunod sa Panginoon. Tayo ay lumalakad hindi sa dilim, kundi sa liwanag. Tayo ay nagiging himplo. Amen. Amen. So, para tayo ay hindi mawala yung alat natin, magiging modelo tayo. Kasi once magiging modelo tayo, magiging maalat tayo sa iba. Amen. Kasi pag yung asin wala na yung alat, kapag ikaw ay wala ng gamit, parang wala ka ng alat. Amen. Kaya magiging panlasa ka sa iba. Sa iba na hindi pa nakakilala ng Panginoon. Amen. Jesus. Ulitin ko. Hallelujah. So, imposible yung asin mawala ng alat. Kahit kailan yung asin, hindi nawala ng alat. Kailan pa nawala ng alat yung asin? Balik ko. So kaya sinabi ng Panginoon na kailangan maalat kayo. Sabihin, makita sa buhay nyo, makita ako sa buhay nyo, nagliliwanag kayo yung light. Amen. Makita yung karakter ko sa buhay nyo, yung fruit of the Holy Spirit sa buhay nyo. Amen. Para magiging modelo. So, instead nga magiging katisuran, magiging modelo tayo. Amen. Amen. Ang ganda no. Magiging modelo ka, magiging himplo ka sa asawa mo, sa kapatid mo. Amen. Kasi pag hindi rin ako modelo sa mga kapatid ko, hindi rin maniniwala yung mga kapatid ko. Alam naman nila yung buhay ko dati. Diba? Diba? Siguro nagiging bitchin ako sa kanila. Amen. Buti na lang, sabi ng Panginoon dito, kayo yung asin. Amen. Sino ba dito yung asin? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya, hindi lang ito mahaba, no? Yung share ko sa inyo ngayon na yun nga. So, kayo yung asin. So, modelo tayo.
Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, sabi niya, kayo yung asin. So, isang katawan. So, dapat tayo modelo. Ngunit ang asin ay mawala ng alat. So, dapat tayo ay magiging, halimbawa, magiging tayong hindi kasi katisuran sa iba. Amen. Paano ba ito mamalat muli? So, hindi tayo magagamit pag, amen, pag nagiging katisuran tayo sa iba. Hallelujah. So, 14, kayo ang ilaw. Ibig sabihin, lumalakad tayo sa liwanag or ligtas na, anak ni Lord. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. So, ibig sabihin, makikita dapat yung buhay ni Jesus sa atin. Amen. Kaya masabi niya, tulad ng isang burol na nalagay sa ibabaw. So, dapat nakikita din natin. You live tulad ng pumuhay ng Panginoong Yesus. Makikita. Walang taong nakisindi ng ilaw pagkatapos ilagay yon. So, kung tayo ay ligtas na at nakampat natin yung Panginoong Yesus, dapat sinishare din natin, hindi natin isasarili. Dapat hindi natin itago yung ilaw natin. Amen. Natanggap natin yung kaligtasan, i-share natin sa iba. Kung paano yung ilaw nilagay sa lalagyan. Amen. So dapat magbahagi po tayo. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang iyong mabuting gawa. So dapat makita yung mabuting gawa natin. Amen. Kaya nga tama yung sinabi ng Lord, makikita ninyo sila sa pamagitan ng kanilang gawa, hindi sa kanilang salita. Amen. Sa kanilang gawa. Hallelujah. So, glory to God. Hanggang dito lang po. Hindi ng Panginoon. Hallelujah. Papakan natin. At tayo po ituloy. Salamat sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Sino dito yung may karamdaman kung lumapit dito sa harap? Hallelujah.